Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction at opinion itong post ng GMA News 48 minutes ago. Statement of Department of Justice on the status of the transfer of former Negros Occidental 3rd District Representative Arnie Teves. Ito, sayan ko. Kagawaran ng Katarungan, Manila, for immediate release, May 28, 2025. Press release. Press statement on the status of the transfer of Arnolfo Arnie Teves Jr. The Philippine government notes the recent developments in Timor-Leste regarding Mr. Arnolfo Teves Jr., who stands accused of multiple counts of murder in connection with the assassination of Governor Roel Digamo and other related crimes in Negros Oriental. Okay, sa mga hindi nakasunod sa aking previous vlog, inaresto si ex-congressman Arnie Teves sa kanyang tahanan sa Timor-Leste kagabi. So ngayon, nasa detention siya sa immigration building sa Timor-Leste. Dito na ngayon, inaasahan na baka ililipad pabalik sa Pilipinas itong ex-congressman ito. Kaya ito, nagbigay ng statement ang DOJ. We reiterate that the Philippines has been prepared to bring Mr. Teves home to face the charges against him since the time our request for his extradition was first granted. However, the decision was unexpectedly reversed, stalling the process. While we welcome the recent pronouncements from Timor-Leste indicating a renewed position that Mr. Teves should not remain in their territory, we await their action, whether he would simply be deported for being an undocumented foreigner or extradited forthwith pursuant to our pending application. We emphasize that the Philippine government has not been furnished with any legal or official document on the matter. Regardless, we are ready to arrange the transfer of custody by the most expeditious means once we are clarified on this issue. We remain ready and committed to bring Mr. Teves to justice in accordance with the rule of law and the principles of international cooperation. We continue to work closely with the appropriate authorities in Timor-Leste and stand by the act the moment a formal process is initiated. So yan po ang statement ng Department of Justice. Nakahanda silang tanggapin si ex-congressman Teves kung sakali may final decision na ang Timor-Leste government na ibalik siya sa Pilipinas. Okay, nagpahayag yung anak ni ex-congressman Teves kanina na may napanood akong video. Mas mabuti iparinig ko na lang sa inyo na yung tatay niya was kidnapped, kaya illegally detained sa Timor-Leste. Wala daw ipinakita na papeles whatsoever, basta na lang dumating ang authorities sa bahay na tinitirhan ni ex-congressman Teves kagabi at dinala sa isang immigration facility sa Sinasabi ng anak na ang korte daw is final decision na Teves can stay in the country. Yung unang ruling ng korte na hindi pinapayagang extradite, nag-motion for reconsideration ang other party. Kailang ang korte, sabi ng anak nag-rule with finality na pinaboran pa rin ang stay ni Teves sa Timor-Leste. But despite that fact,
ayun, inaresto pa rin siya kagabi without presenting any papers whatsoever. So, sana hintayin din natin, mas maganda kung ang magbigay ng pahayag si Attorney Ferdinand Topacio, and I believe anytime today magsasalita si Attorney Topacio po, baka, para malaman natin both sides of the coin kung ano ba talaga. So, sa statement ng DOJ, nakikita ko may dalawang anggulo eh. Una, may request ang Philippine government na extradite. Kailang hindi pumayag ang korte. Kaya doon pa rin si Mr. Tevez. Kailang na-cancel ang kanyang passport. So, undocumented alien. So, sa nakikita ko, itong ginawa ng Timor-Leste Authorities Immigration, baka inaresto nila dahil nga undocumented alien siya doon, at i-deport siya dito dahil sa wala siyang papeles, walang kinalaman yung extradition. So, yun ang nakikita ko na senaryo dito sa nangyari kay ex-Congressman Tevez. Ito naman may nabasa kong post ni Professor Malutikia na bakit pinag-iinitan nila what is so important with Arnie Tevez na maglunsad ng ganito, parang offensive ang Philippine government. Ang sagot naman doon is yung mga nabasa kong comments, baka test case ito para kay Attorney Harry Roque. So, kung magtagumpay sila dito kay Arnie Tevez na pabalikin, baka yun na ang isusunod nila, si Attorney Harry Roque na nandun sa Netherlands. So, kung opinion ko is hindi magtatagal, anytime, baka pinaka-latest bukas nandito na si Mr. Arnie Tevez. Kasi nga, malaking bagay, ito, opinion ko lang malaking bagay yung application ng Timor-Leste sa ASEAN. I think this year, October 2025, ang final decision, isang country lang, isang member state ng ASEAN na mag-object. Example, Philippines, mag-object. Wala na. Hindi matuloy ang ASEAN membership ng Timor-Leste. Kaya baka ito yung ginamit na compromise. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ang mga kawawang tribo makapagpatayo ng sariling bahay o ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay.